Ayan. Okay, so naririnig na. Ayan. So, pakitype naman kung anong bansa kayo ngayon. Ayan. Sige, type nyo kung anong bansa. Qatar. Ayan, grabe naman niya. Qatar, di ba? Poging-pogi. So, ganun sana. Thank you so much. Siyempre, gusto ko muna pasalamatan ng malupit at gwapong host natin, no? Na walang iba kundi si partner Bernard. Ayan. So, check ko lang. Hanapin natin ang ating slide habang nagtatype kayo kung anong bansa kayo. Ayan. So, you know, dami, oh. So, from Saudi. Okay. Tapos, from Jeddah. Ayan. So, congrats naman natin ang Team Italy. Kanina meron silang successful event sa Milan, Italy. Okay. So, congratulations kay Tita Teresita. Congratulations dyan. So, i-open lang natin yung ating slide para dire-diretso na tayo. Ayan. Okay, so paki-open tayo dyan. Tech. Teka lang guys ha. Okay, type nyo kung anong country kayo. Ayan. So Saudi Arabia. Ayan. So ang dami dito mga taga Middle East, no? Okay, yan. So nakikita na po ba ang aking slide? So paki-type naman ng turbo kung nakikita na yung slide natin para dire-diretso na tayo, guys. Paki-type ng turbo. Yun, ang bilis ni Ma'am May, oh. Nakikita na daw. Okay, sa Ma'am Dolores. At Tita Sally, yun. Di ba? So from Italy yan, no? So Marilyn, ayan, Nay, Realme. Sino kayo Realme? Okay. So paki-spotlight tayo. Yan. Okay. So start na tayo, guys. Start na, start na. Excited ka na ba? Okay, bilisan lang po natin. So sa mga hindi po nakakilala sa atin, no, I'm Danny Santos po. One of the supreme AI pioneer, former Jollibee service crew, dating OFW sa Dubai, teacher by profession, and six-figure earner at isa tayo sa nakakapasok sa top dito sa ating community. Okay, and this is my humble beginning. Okay, so lagi ko itong ipapakita para ma-remind kayo at kasi may mga umaaten na first time, no? So hindi pa member or member na or hindi pa ako kakilala. So hindi po kakilala, hindi po ako galing sa mayaman na pamilya. Okay? Naging kutis artista na lang ngayon kasi mayaman na, di ba? So joke lang. So ibig sabihin po ay ako ay dating, ay tsura naman, di ba? Ang payat na maitim, di ba? So both of my parents walang work kaya I decided na maghanap ng trabaho para pag-aralin yung sarili. Okay? So 5 years ako sa Jollibee and 5 years din ako sa college, di ba? Nakagraduate naman ako as teacher. Yan. Yan lang, tulad din ng karamihan, hindi rin tayo ano no kumbaga naghanap din tayo opportunity kasi mabagal di ba kaya nag-abroad din ako buhay OFW sa Dubai kaya shoutout po sa mga taga Middle East dyan yan diyan po ako galing lalo sa mga taga Dubai so lahat pinasok natin florista barista di ba bartender waiter di ba homeboy di ba so lahat hindi lang callboy ha iba yung homeboy sa callboy no so lahat pinasok natin lahat no. And tulad ng karamihan, hindi lang ako isang job, double job, triple job, di ba? Pero akala ko pagka marami kang trabaho, magiging successful ka, hindi rin pala, no? So, yan. And nakita ko yung ganitong opportunity, wala akong pera, pero yung motor na yan is very memorable kasi yan yung naging reason ba't ako nakasali. Sinangla ko yung rehistro niyan kasi ang prinsipyo ko sa buhay na okay lang sumubok na magkamali kaysa hindi mo subukan na pwede mo pagsisihan habang buhay. Ano importante guys, sumusubok ka. Hindi man para sa iyo, at least sumusubok ka. Paano mo malalaman kung masarap yung pagkain kung di mo titikman? Anong gagawin mo? Susubukan eh. Tama ba? Ito try. Tama ba? So lahat naman tayo, trinay din, di ba? So ikaw din, nung ikaw ay parents mo, bago ka isilang sa ibabaw ng mundo, ang parents mo, mother and father, di ba? Nag-try din yan eh, di ba ba? So, ikaw ang lumabas, blessing, di ba? So, kaka-try. So, yun importante guys, no? Sumubok na sumubok. Hindi baling malugi,
Di baling ma-reject, di baling mag-fail, importante sumubok. Kasi sa pagsusubok, diyan mo makikita yung resulta. Hanggat hindi ka nagka-try, hindi mo malalaman kung maganda. So, kailangan sumusubok tayo. Ito mga naging resulta natin dito, guys. Yan. Ito yung latest natin na car at saka yung house and lot. Lot pa lang ha. So diyan natin tatay dream house natin. Sabi nga ni Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Sa panahon ngayon, ang importante sa negosyo, naka-online na. So pag in-online mo yan, katulad natin online, mas mabilis tayo kikita. So dito kumikita tayo ng ganyan, okay? And isa rin tayo sa nabigyan ng lifestyle reward and pumapasok sa top. And one of our prime partner, imagine 14,000 distributor ng ating company as an international, isa po tayo sa prime partner. Okay? And dahil dito sa ganitong industry, nakapag-for good na tayo. So, yun ang goal natin, di ba? Makapag-for good, magkaroon ng freedom, makasama yung family, di ba? Lalo sa mga special occasion na birthday, Christmas, New Year, di ba? Graduation. So, yan. So, pumupunta tayo sa ibang bansa, hindi na para mag-work, kundi para maglibot. O, di ba? So, sa South Korea. So, hindi lang po yung napuntahan ko, marami pang ano. And isa rin po tayo sa Boracay qualifier. So, nag 4 days, 3 nights tayo. Napakasaya dyan, guys, no? So, imagine na, libre, di ba? So, gano'n ka-generous yung company. Nasa 83 kami dyan. Imagine, ang hotel namin dyan is 5-star. Napakalaking hotel. Napakalaki ng room ko. Dalawa yung bedroom ko doon. Dalawa yung ano ko doon, no? Yung bed ko doon. Isang single, isang double. Pero mag-isa lang ako, may bathtub. O, di ba? So, yung dating hindi mo na-experience mo. At although, first time ko rin po dyan sa Boracay. Talaga napakaganda. Lalo yung mga view, lalo yung mga tao dyan na naka two-piece. Di ba? Diyan makikita yung mga two-piece. O, di ba? So, yan. Napakasaya. Sobrang enjoy kasi yung mga may-ari na kasama mo. Di ba? Kasama mong nagsasayaw, nagpa-party, nagyayate. Di ba? So, yan. Kaya sobrang generous ng ating company. And lahat naman tayo, gusto yung naranasan ko is maranasan mo. Kaya nga lagi sabi, who want to be the next? Sino ba dito yung gusto yung nangyari sa akin ay mangyari din sa kanya? O, pakitype naman ng I'm next. O, sige, i-type mo yung I'm next bago tayo mag-start. Sige, type mo I'm next. Kasi sabi nila, kapag ka dinideclare mo daw, sinasabi mo yan, mangyayari. Diba? You know, I'm next. Sabi ni Kobe, ni Franz, diba? Shout out sa Franz, no? Si Eunice, si Nalda, yan. Prince, Dolores, ang bilis I'm next. So, lahat po tayo gusto magkaroon ng freedom. Kasi iba yung freedom eh. Pag sinabing freedom, you can declare a holiday. Wala kang boss, di ba? Na-enjoy mo yung mga bagay na kasama mo yung family mo. No need to worry. Hindi mo kailangan gumising na maaga kasi wala ka namang pasok. Bakit? Kasi sarili mo yung oras mo, di ba? Ang tawag doon, freedom. Diba? And the company is giving our time freedom and financial freedom. So, yun po ang maganda dito. And Maximum Force. Welcome to Maximum Force. Ang pag-uusapan natin dito, guys, is all about the maximum, maximizing. Ibig sabihin ng maximizing, ma-maximize natin yung mga potential income nyo para makita nyo kung ano ba talaga maganda. Ayan, so i-discuss ko sa inyo lahat yan. Ang pag-uusapan natin dito, guys, is more about pagkita ng mabilis at pagkita ng malaki. Okay? Kasi pare-pareho tayong kikita. The problem, kapag kumita ka, mas maganda yung mabilis at saka yung malaki. Di ba? So, mabilis na paraan. So, yan yung pag-uusapan natin, no? Yung maximize natin yung what is the executive accounts. Okay? So, bago yun, kailangan align tayo, no? Pag sinabing align, dapat alam mo yung tinatawag na kitaan. Okay? So, ibig sabihin, alam mo muna yung nasa isip mo na ikaw ay yayaman dito. Ano ba ang pangarap ng mga nanonood dito? Diba? Kailangan meron kang big dream kung tawagin natin. Sabi nga sa Matthew 7:7, ask and it will be a given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So, ibig sabihin, lahat ng humiling, ibibigay. Walang sinabing hindi. Lahat ng kumatok, pagbubuksan. Tama ba? So, ano importante, guys? Mangarap na tayo ng malaki kasi sabi naman pala sa taas, sabi naman pala sa Biblia, sabi naman pala ni God, ibibigay. Yung iba, kaya hindi binibigay, baka hindi mo hinihiling.
Tama ba? So ano hilingin mo? Dapat marunong muna tayong mangarap. Kasi dream big, yan ang importante. Bakit? God have big heart. So kailangan marunong kang mangarap ng malaki. Bakit? Kasi si God, naniniwala ka na anak ka niya. Kung anak ka niya at yung ama mo, si God, mayaman siya, dapat kung ikaw anak niya, mayaman ka din. Di ba? Kasi yung ama nga natin, mayaman eh. Kung siya yung may-ari ng buong mundo, lahat na nakikita natin sa mundo, siya ang may-ari. Di ba? So kung mayaman siya, dapat mayaman ka din. Ang tanong, bakit hindi? Baka hindi mo hinihiling. Baka hindi ka nangangarap. Di ba? So lakihan natin yan. Kasi bakit? Kasi dito pwedeng makuha yan. No? Una-una, sabihin natin magkaroon ng savings. So 5 million. Makapag-travel, 1 million budget mo. Makabili ng sasakyan. Di ba? Yan yung, hindi man tayo pare-pareho ng pangarap. Pero pwedeng magkatulad o alin dyan. Tama? O, house and lot kung wala ka pa sariling bahay. O kung may bahay ka na para sa anak mo, para sa family mo, para sa parents mo, di ba? Or makapag-give back sa parents, makatulong, may charity. Pag kinumpute mo yung mga pangarap, yan ay 15 million. Ang pangarap, libre guys. Okay? Pero ang pagkuha ng pangarap, may bayad. Di ba? Hindi ka naman pwedeng makapagpatayo ng bahay nang wala kang pera. Hindi ka rin pwedeng mag-travel na wala kang pera. Hindi ka rin pwedeng makabili ng sasakyan, mas makatulong sa iba kung ikaw mismo kapos. Sabihin natin ang pangarap mo is 15 million. Kung ang 15 million ang pangarap mo, meron kang dalawang paraan para kuhanin yan. Kasi kailangan natin ng pera eh. Number one, pwede ka maging empleyado or negosyante. Nga lang, kapag empleyado ka, sorry to say or isang OFW, hindi ko rule or hindi ko sadya kung masaktan ka or tamaan ka. Okay? Kasi hindi naman yun ang focus natin. Ang focus ko guys is reality. Pag-usapan natin yung katotohanan. No? Kung masasaktan ka pero ikaw naman ay mas magiging matatag at magtutuloy-tuloy, pwede. Pero kung masasaktan ka at mayayabangan ka sa akin, tapos wala namang maidudulot na mabuti sa iyo yun, mas maganda inspire ka na lang. Tama? So mas maganda pag-usapan natin reality ha, more in katotohanan. So sa lahat po ng nandito ngayon, kadalasan may empleyado, may negosyante. Pero unang tanong, kapag gusto mo magkaroon ng bahay sa sakyan, sabihin natin bahay, sino nakakakuha? Empleyado, negosyante, mga negosyante. Tama ba? So, empleyado madalas nagbabayad ng renta, ng upahan, di ba? Nakatira tayo sa parents natin, sa magulang natin. Wala tayong sariling bahay. So, sino naman madalas yung walang sasakyan, nagko-commute, namamasahe, nakamotor? Yung empleyado. Tama ba? Sino madalas yung may magaganda sasakyan? Yung nagninegosyo. Minsan hindi isa. Dalawa, tatlo, minsan luxury car pa, di ba? So, sino naman yung laging may utang, walang savings? Mga OFW, di ba? So, yung reality, ako din naging OFW eh. Sino naman madalas yung malalaki savings sa bangko? Yung nagninegosyo. Sino naman madalas yung hindi makapag-travel? Bakit? Walang time, di ba? Walang oras. O kaya walang pera, walang pera pang-travel. Yung mga empleyado, mga OFW. Tama ba? Sino naman madalas yung nagka-travel? Yung nagninegosyo. Minsan hindi lang isang bansa sa loob na isang araw, ay sa loob na isang taon, sa loob na isang buwan, di ba? Minsan dalawa, tatlo, di ba? Kasi bakit? Kasi meron silang pera eh. At sila yung boss eh. In short, sino may time freedom, tama ba? At nakakatulong sa iba, yung mga nagninegosyo. Bakit? Kasi minsan yan yung malaki na bibigay sa charity. In short, may time freedom sa financial freedom pala, yung nagninegosyo. Ulitin ko I'm not against sa pagiging empleyado or OFW, marangal yan. Pero pagkuha ng pangarap, kailangan mo magnegosyo. Yun yung katotohanan. Yun yung reality. In short, ano gusto mo? Sige, i-type mo kung ano gusto mo. Empleyado or negosyante? Sige, i-type mo sa comment section. Ano ba gusto mo? Empleyado or negosyante? Yan, so tama daw sabi. Sabi ni DAI, negosyante, di ba? Ni Kobe, negosyante. Di ba? So, yan. So, si Ma'am Mai, Hara, negosyante, si Darin. So, totoo po yan. Ibig sabihin guys, walang yumaman po na empleyado. So, yun po yung reality talaga. So, OFW wala din. Wala po mabibilang. Pero kadalasan ng OFW, nagninegosyo din yan. Tama? Kasi kung aasa ka lang sa isang source of income mo, kulang. Sa first world country nga, hindi lang sa ano yan, hindi lang sa Middle East. Yung tipong first world country, kumikita 100,000, wala din sila ipon dun guys. Sa Europe, sa US, wala din.
mga OFW. In short, ang reality, kailangan mo magnegosyo. So kung negosyo pala ang pag-uusapan natin, ano yung mga common money myths? Ibig sabihin, ito yung mga maling paniniwala. Okay, bakit hindi tayo umaasenso? O, pag marami akong trabaho, yayaman ako. Mali po yun. Bakit? Kasi hindi mo kayang tapusin yung trabaho mo. Lalo kung mag-isa ka lang, kahit mag-double, triple job ka. Once na nagkasakit ka, wala na yan. Tama ba? So, ibig sabihin, para umasenso ka, hindi solusyon yung trabaho. Ang solusyon, negosyo. Okay? So, ipapasa ko na lang sa anak ko ang hirap. Kaya ka nga OFW eh. Bakit? Para sa pamilya, para sa anak mo eh. Tama? Bakit iaasa mo na lang yung kapalaran mo sa anak mo kung kaya mo naman ngayon? Di ba? Bata pa ako, saka na ako magnegosyo. Mas maganda habang bata, saka ka magnegosyo. Bakit? Para mas ma-enjoy mo yung buhay. Tama? So ang hirap naman, 'di ba? Ang hirap naman kung saan ka magninegosyo kapag matanda ka na. 'Di ba? So habang bata, okay, kailangan magnegosyo ka na. So ano pa? So, oo, bata ka pa, pero para sa akin yung magulang mo matanda na eh. 'Di ba? So ibig sabihin, habang bata ka pa, pakita mo sa parent. Ang hirap kasi nasa kakayayaman kapag wala ni parents mo. Aanin mo yung gintong kabaong kung wala na sila. Aanin mo yung bulaklak na sabi mo I love you kung ibibigay mo na sa patay. Tama? So ang tip ko, habang buhay pa yung mga parents mo, lalo ka magsipag. Although bata ka pa, pero yung mga magulang mo, mahal mo sa buhay, nagkakaedad na. Dapat habang andyan sila, masipagan mo habang bata ka para makabawi ka. Mas marami ka pang magawa. Tama ba? So kapag may extra money na, saka na ako mag-invest. Ito tandaan mo, kung yan ang paniniwala mo sa akin na mag invest pag may extra money ka, ang tanong, kailan ka ba nagkaroon ng extra money? Di ba, ang tanda mo na, ang tagal mo na nagtatrabaho bilang OFW, hindi naman tayo nakakaipon. O kailan ka magkakaroon ng extra? Tama? Ang gawin mo, gumawa ka ng paraan. Ako, kagaya ko, nangutang ako, nagbenta ako, nagsangla ako. Bakit? Kasi negosyo eh. Di ba ganun ka din naman yung nag-abroad? Wala ka din naman pera, kaya ka nga nag-abroad eh. Pero dahil may placement fee, kailangan mo mag-aral, mag-study ng Arabic, di ba? Ano ginawa mo? Nangutang ka eh. Bakit? Hindi mo nakita yung ilalabas o ipapangutang mo. Ang nakita mo, ano pwede mo kitain sa abroad. So, ibig sabihin, ang importante guys, gawa mo ng paraan. Hindi importante kung meron kang extra saka mo gagawa, saka ka sasali. No, ngayon pa lang gumawa ka na ng paraan. Mangutang ka. Bakit negosyo to eh? Lahat naman ng Chinese eh. Lahat ng negosyante bago yung makapagsimula, nangutang din yan. Di ba? So kailangan mong mangutang, di ba nga, pag birthday, nangungutang ka. Di ba? Fiesta. Di ba? 1 year old, 7 years old yung anak mo. Pag birthday, nangungutang ka. Yun nga, nangungutang ka, ay gastos yun. Eh di lalo na dito sa business. Tama ba? Business is only for the rich. No, nagkakamali po kayo. Hindi lang po sa mayayaman ang negosyo. Kahit tayo po na hindi mayaman, mahirap, sakto lang, di ba? Pwede kang magnegosyo. Lahat po equal. Di ba? Pwede kang magnegosyo kahit hindi po kayo mayaman. Lahat din naman ng mayaman nagsimula sa wala yan. Tama ba? So dapat ang business mo, ngayon pa lang, kailangan simulan mo na. Okay? So yan. Ito yung tinatawag natin na bucket or active income o pipeline na passive income. Ano yung tinatawag na bucket o active income? So time, kailangan mo ng oras para kumita ka ng pera. Income, stop when you stop. Ibig sabihin, no work, no pay. Ang tawag dyan, mga bucket. Short term, ibig sabihin, short term survival. Pag sinabi naman pipeline o passive income, yung time build money, income flows even when you rest. Ibig sabihin, kahit na natutulog ka, nagpapahinga ka, kumikita ka ng pera kasi may passive. Long-term freedom, so pang matagalan. So pag sinabing bakit, kikita ka or magkakaroon ng tubig yung bucket mo pagka nilagyan mo yun ng tubig, pero timba ka ng timba. Di ba? Limited lang. So, pag sinabing pipeline, ito yung dire-diretso. Flows. Ibig sabihin, money flows for you, dire-diretso. Even you are sleep, even you are rest, kahit ikaw ay tulog, di ba? Pwede kang kumita ng tuloy-tuloy. Yun yung sinasabing passive income, no? So, marami naman iba, may pera, pero walang plano. Kailangan meron kang plano sa pera. Kapag wala kang plano sa pera mo as OFW, lahat yan magpupunta sa gastos. Sir Danley, Mentor Danley, nagpapadala ako sa family ko. Yes, expensive yan.
expenses yan. Ibig sabihin na expenses, gastos yan pag puro ka padala. Tama? Kasi kapag ka wala kang plano sa pera mo, mapupunta sa gastos. Saan? Dahil wala kang plano, bibili mo yan ng mga gadgets. Wala kang problema, pinaghirapan mo naman yan guys, diba? Pero para sa akin, may mga dapat kang priority. Okay, bibisyo mo yan, iinom mo yan, or kakain mo yan, di ba? Or bibili mo yan ng mga gusto mo, mga luho, di ba? Or ipa-party-party mo yan, travel dito, travel doon, kasi nga wala kang plano. Importante guys, meron kang mga plano. Hindi pwedeng wala kang plano sa pera mo kasi magugulat ka na lang, ang tanda mo na wala ka pa rin ipon. Kasi nga hindi ka nagplaplano. So saan ba magandang ilagay ang pera? Yung iba naman, ang plano nila nilalagay sa bangko. So tingnan natin kung magandang ilagay ang pera sa bangko. Sa bangko, pag naglagay ka ng pera, hindi siya maganda kasi bakit? Meron tinatawag na inflation. Pag sinabing inflation, yung pera mo tumataas. Example, yung nakaraang taon, ang inflation natin nasa 7 to 8% per annum. So ibig sabihin yung 1 year, yung pera mo, kung 1 million nilagay mo sa bangko yan, tuwan-tuwa ka kasi pinatubuan ka ng bangko ng 3%. So 5%, o sabihin natin 5% na lang, no? In 1 year, yung 1 million mo tumubo ng 50,000 in 1 year. Pero yung inflation niya nasa 8%. Ang nawalang value sa 1 million mo, 80,000. Gets mo? So, ibig sabihin, bumaba siya ng sobrang laki. Lalo ngayon, ang taas ng gas. Diba? So, tingin mo ba yung pera mo na 1 million, kung igagasolina mo dati, ang dami mo makakarga, pero ngayon, konti na lang. So, nawala yung pera, yung value. Ibig sabihin, ang bangko, kaya kumikita yan, hindi nila tinatago yung pera. Pinapaikot yan. Yung pera mo, na ilalagay sa bangko, ipapaikot nila. Tama, para gamitin. Sino yung mayaman? Yung bangko, hindi ikaw. Diba? Yung pera mo, kaya napansinin mo yung inflation. 2006, yung 1,000 mo pag namalengke ka, ang dami mong mabibili. Pero 2026, no, mabarya lang 1,000. Wala na. Di ba? Ilang bigas lang eh, ilang ulam lang, wala na. Di ba? Dati, ang dami mo napapamalengke. So, ibig sabihin guys, hindi siya magandang isave sa bangko. Tama? Kasi bakit? Yung inflation rate, hindi ka ligtas dyan. Parang magic siya, yung pera mo unti-unti naglalaho, di ba? Nawawala, di ba? So ngayon, saan magandang ilagay? Yung iba naman, nilalagay yung pera saan? Business. Saan sa business? O traditional o online, pwede ka mamili. Traditional, sari-sari store. So pwede rin naman, yun nga lang ang hirap pag sari-sari store. Yung iba nga, di ba, may kakilala tayo, sari-sari store, naging Sara-Sara store. Bakit? Inuutang eh. Di ba? Nangungutang yung mga kapitbahay mo, pautang ng sardinas. Di ba? Magulat ka, ang dami ng utang, hindi na sa'yo bumibili, di ba? So, hirap pag traditional, guys, no? Lalo kung wala kang alam. Saan maganda ilagay? Oh? Kung may 20,000 ka ngayon, pwede ka siguro magsimula ng ihaw-ihaw. Pwede. Kanya lang, since maganda ka, sayang naman yung beauty mo kung pang ihaw-ihaw ka lang, di ba? Pero kung ikaw naman ay OFW, may ihaw-ihaw, mag-ihaw-ihaw ka, ang hirap din pagkatiwala sa iba ang pera. Lalo kahit kadugo mo yan, di ba? Meron nga sa balita, di ba? Yung kapatid niya, yung si Kim Chiu, kapatid na niya, kinukupitan pa siya, di ba? Ano ginawa niya? Sinampahan pa niya ng kaso. Ang hirap ipagkatiwala, lalo kung hindi ka hands-on. Di ba? O, 20,000 mo. O, yun nga lang, mahirap yan kasi naranasan ko yan eh. Mamamalengke ka, di ba? Ilalaga mo yan, tapos itutuhog mo yan, ititinda mo pa yan, di ba? Pag di yan naubos, yun ang ulam mo, di ba? So yun nga lang, tanong, may leveraging ba dyan? Ibig sabihin, pwede ba dumami sarili mo? Wala. Tama? Sarili mo yan. Ikaw ang nakatali ka rin dyan, no? 50,000 pwede, sari-sari store. Pero kagaya na sinabi ko, ang hirap. Wala din yumaman na nagsari-sari store, no? So 300,000, pwede yan, mga showmaking, pwede, no? 500,000, pwede ka mag-start ng tubigan. Pero ang hirap din ng tubigan, lalo kung mapagbabantay mo, di ba? Makukupitan ka, di ba? So, next naman natin is may 40 million. Ito, maganda-gandang negosyo to, Jollibee. Bakit? May system yan eh. Hindi ka dyan makukupitan. Bakit? Kasi computerized yan, may POS yan, tapos may system. So sa lahat ng sinabi ko, may system sa kami leveraging lang yan. Ito lang may Jollibee lang. Okay, yun nga lang, the problem, meron ka bang 40 million? Sino dito may 40 million? Di ba? Wala eh. Di ba? Hirap.
Wala naman tayo 40 million kahit gusto natin magtayo ng Jollibee. Kasi system yan eh. Ang binabayaran niya system. Hindi naman yung lasa ng burger. Di ba? So pagpunta mo ng halimbawa dito sa Quiapo, pagkain mo ng Jollibee dito sa Quiapo, pagpunta mo sa Bicol, magkamukha yung lasa ng Chicken Joy. Di ba? Kasi may system na yan. Di ba? Systematic na yan. Ang binabayaran dyan guys, hindi pagkain. Yung system. Kasi hindi mo na problemahin yung kung ano ititimpla sa lasa ng Jollibee, saan magagaling yung supplier ng beef mo para sa patty, para sa burger, wala na, gawa ni system yan. Kaya nga kahit gaano kalaki, may bumibili pa din. Ang binabayaran yung system. Okay? So ngayon ganito, sa cash flow quadrant na tinatawag, yung 4 quadrant natin na nagsulat na to is si Robert Kiyosaki. Meron daw tinatawag na ESBI. Okay? So dito sa kaliwa ng ano na to, ng column natin na ESS, kadalasan yan yung mga taong employee, so nagtatrabaho sa self-employed. Kapag employee ka daw, katulad ng OFW, employee yan. Okay, nagtatrabaho, mga empleyado yan. Yun nga lang, no work, no pay. Pag self-employed naman, ito naman yung katulad ng doktor, tama? Mga nurse, tama? Mga self-employed yan. Okay? Tapos ano pa? Mga attorney. O kaya may tindahan ka, self-employed pa din yan. Bakit? Kasi nakatali ka, negosyo mo, pero kapag wala ka, hindi tatakbo. Walang system. Okay? So, kadalasan daw ng may hirap nandyan sa lugar na yan. Yung madalas naman na successful, andito sa right quadrant, yung tinatawag natin na BI, business saka investor. Sa business naman at saka investor, masasabi mo daw na nagninegosyo ka pagka meron ka 100 na empleyado sa baba mo, 100 kang tao. Businessman ka. Sad to say, 95% ng population sa buong mundo nandito sa E saka sa S. Okay? Sa kadalasan naman na population sa buong mundo nandito sa B saka sa I. 5% lang yung nagbi-business. Kaya nga kung ako tatanungin nyo, mas maraming mahirap na tao, tama, out of 7 billion na population o 8 billion na sa Pilipinas, no? So, sa buong mundo, 95% nasa trabaho. Okay, nandito sa side na to. So, konti lang yung nagninegosyo. Pero ito nakakalungkot. 5%, okay, 5% na yamang ng mundo, pinaghahatian dito sa left side, yung empleyado. Okay, at saka self-employed. So, dito naman sa right side, yung nagbi-business saka investor, 95% naman ng yaman ng mundo, kung naghahati-hati, 5% lang. Di ba? So, ikaw, saan mo gusto? Dito sa empleyado o sa business? So, lahat naman tayo gusto sa business. Okay? So, kaya ngayon, welcome sa Ascendra dito sa Quad Force kasi ito po ay business yung pinag-uusapan natin. Okay? So, ang tanong, anong negosyo? Bakit marami nagiging successful sa ganitong industry? Kasi sa leverage. Kinabi natin system nila, no? So ano po ba yung leverage? Example, itong tao na to, anong pangalan niya? Siya po si Henry C. So sabihin mo sa akin, sino ba yan? Di ba? Si Henry C po, siya po yung may-ari ng SM. Pero si Henry C po, nagsimula po siya sa Pilipinas, yung World War II. Wala po yung pera. Ang pera lang po niya, 5 duleng. Di ba? Ang pagyaman, hindi yan sa laman ng bulsa, sa laman ng isip. Imagine, walang piso, 5 duleng lang ang pera, pero siya po ang pinakamayaman sa Pilipinas. Okay? So, anong negosyo niya? SM. Bakit SM? Shoe mart. Bakit may shoes? Kasi nagsimula po siya sa sapatos. Noong araw po, wala yung pera pero nangungutang po yan para pambili ng sapatos. Anong sapatos po yung binibenta niya noong araw? Mga combat shoes. Ano yun? Yung mga sapatos na sundalo. Kasi World War, di ba? So, iman yung sapatos. Yun po yung binibenta niya. Okay? Hanggang nagkaroon po siya ng SM. Tama? So, maliban doon, kanya din po yung BDO. Ginawa niya, pinarami SM, pinarami niya yung BDO. China Bank, kanya yan, pinarami din niya. Walter Mart, Alpha Mart, SM bonus. Pagpunta mo sa SM, may bonus na mantika, may bonus na tubig. Di ba? Ang daming bonus, di ba? So, retail, pinasok na rin niya. Save More, yan yung maliliit na grocery store, no? Yung Save More, no? So, kanya din po yung Watson. Pagpasok niyo po sa SM, makikita mo yung mga bilihan ng gamot. Di ba? Watson, no? So ano pa? SMDC, yung mga kondo, ang dami niya. So anong ginawa niya para yumaman siya? Leverage. Okay? So ang ginawa po niya, leverage, no? So sino naman to?
Oh, ito si Tony Tancatchong. Pwede mo sabihin, ano ba pakialam ko diyan? Hindi ko yan kilala. Hindi mo yan kakilala, pero ang tagal mo ng pinayayaman yan. Hindi ko kakilala, pinayayaman ko. Oo, bakit siya may-ari ng Jollibee? Hindi mo ba alam na every time nakain mo sa Jollibee, kumikita yung tao na yan? Tama ba? So, ano ginawa niya sa Jollibee para yumaman? Pinarami din niya. Kung ano yung sistema ni Henry C., ginaya din niya. Pinarami niya yung Jollibee, kanya yung Red Ribbon, kanya yung Chowking, kanya din Greenwich, kanya din yung Burger King, kanya din Mang Inasal, at kanya din yung Double Dragon. Kaya sinabing Double Dragon, yung may-ari namang Inasal na si Injak Sia, binili niya yung buong 3% una. Pero ngayon, 3 billion niya yung binili. Pero nagsimula yung Mang Inasal, 3 million lang, pinangutang lang para lang magkaroon ng Mang Inasal. Natakot si Jollibee kasi tatalo pala sa bubuyog. Unli Rice, di ba? At si Unli Rice si Mang Inasal, di ba? So, natakot siya, threat sa kanya yan, kaya binili niya yung kaaway niya ng 3 billion. Pero ilang percent lang. Pero ngayon, 100% na may-ari na si Tony Tancatchong. Nag-combine yan, kaya Double Dragon, may-ari ng Mang Inasal dati, at saka may-ari ng Jollibee na si Tony Tancatchong. Ano yung Double Dragon? Nasa real estate na po yan, mga kondo. Okay, so ibig sabihin, kaya yumaman si Tony Tancatchong dahil sa leverage. Yan. So sino pa? May-ari ng McDo, di ba? Si Ray Kroc, kaya yumaman, pinarami din niya yung McDo. May-ari ng KFC, di ba? Si Colonel Sanders. Bakit siya yumaman? Matanda na siya. So, pinarami din niya yung KFC. In short, kung gusto mong maging successful, kailangan paramihin mo yung sarili mo. Ganun lang siya kasimple, guys. Invite ka, i-share mo yung negosyo. Sa umpisa, mahirap po naman kasi mag-isa ka eh. Lahat naman ng bagay, mahirap ka sa umpisa. Pero sure, dito sa pinasok mo industry, pwede ka maging successful. Okay? So in short, pwede ko yumaman dito? Yes. Kasi yung ginagawa na mayayaman, ginagawa natin. Copy the system, not the capital. Ibig sabihin, kokopyahin natin yung sistema. Hindi natin kayang gayahin yung puhunan ng Jollibee kasi 40 million eh. 50 million eh. Sino ba may SM nga? 100 to 200 million bago ka makapagpatayo ng mga SM. So hindi natin siya kayang gayahin, guys. Kaya ang ikakopy na lang natin yung sistema. So anong pinaparamihin natin dito? Tao. Bakit tao? Kasi araw-araw may pinapanganak. Diba? Ano ba mas marami? Jollibee, SM o tao? Tao. Diba? So mas malaking market natin, guys. Tama ba? Mas malaking market natin. So next, ayan. So gusto ko na magnegosyo. So bago ko magnegosyo, I'm not a bias. Hindi naman ako bias na sabihin ko kagad yung negosyo natin eh. Meron akong comparison para mas ma-appreciate mo. Ano ba talaga maganda simulan? Online ba na negosyo o traditional? O ikaw na makakasagot dito sa presentation natin na to. Jollibee, pagpasensyahan nyo na yung bosses ko kasi nag-concert ako eh, hindi malagtatana ako content. Jollibee versus Ascendra. Okay, maraming online business sa labas. Hindi lang po Ascendra, marami. Pero ba't Ascendra? Siyempre, andito po tayo. Okay, so ito yung ipapaliwanag natin. So ngayon, bago magnegosyo, you need to consider magkano puhunan, ROI, return of investment, kailan babalik yung pinuhunan mo. Potential income, alam mo dapat yung net income per month. Hindi naman pwede magninegosyo ka na hindi mo alam kung magkano kikitain mo, di ba? Kailangan alam mo din yung gastos, magkano yung magiging gastos. Competition, calamity, risk factor, and target market. So ito yung i-consider mo pag nagnegosyo ka. Explain ko isa-isa. Jollibee, kagaya na sinabi ko, 40 to 50 million bawat isang Jollibee. And lahat naman ng nanonood dito, wala niyan. Kasi kung meron ka niyan, hindi ka na magtsatsaga sa akin na manood. Tama? Kasi milyonaryo ka na, di ba? Imagine mo, 40 million. Kayamanan na yan, eh, di ba? So, million, di ba? So, wala tayo niyan. Samantala sa Ascendra, pwede ka mag-start ng 199. Ito yung executive account. Meron niya iba dito na avail yung promo, di ba? So, yung promo natin, 17,500, 8,500. So, sabihin na lang natin yung pinakamalaki natin. Pero maliit pa rin siya compare sa traditional. Bakit? Kasi ito 40 million. Yung negosyo natin hindi pa umabot ng 1 million, ng kalahating million, wala pa rin quarter million. So sobrang liit niya, no? Kumpara sa mga traditional, kailangan mo maglabas ng million-million. ROI ni Jollibee, return of investment, kailan babalik? Ayan. You need to wait 10 to 20 years. Tagal. So kung ikaw edad mo 50, 70 bago bumalik yung puhunan. Ngayon, may enjoy mo pa yun. Hindi na, ugot-ugot ka na doon, guys, di ba? So, after 70, doon ka pala mag-i-start kumita.
So ang tagal ng balik, tama, pagka traditional, matagal yung ROI niya. Samantala sa online, lalo sa Ascendra, on the spot. Ano on the spot? Nagbayad ka ng 199, ibibigay namin yung products halagang 200,000. Bawi ka na. Hindi mo na kailangan maghintay ng 10 years. Di ba? So bawi na, ganun kabilis. Di ba hawak mo na kaagad? Di ba hawak mo na kaagad yung produkto mo? So wala ka nang iisipin, may products, may services ka pa. Potential income ni Jollibee, yan, 200 to 500,000 net. Pag sinabing net neto, labas lahat ng gastos. So, ibig sabihin, 200,000 pwede kong kitain. Hindi po. Minsan 500 pwede. Pwede. Pero ang laki ng puhunan mo, 40 million. Imagine mo, 40 million, tas 500 lang ang pwede mo kitain. Buwan-buwan, 500,000. Break-even pa guys, minsan yan. Ha? Pag sinabing break-even, hindi kumita, hindi nalugi, tabla. Kumbaga, tabla siya. Nangyayari yan. Pero minsan negative, negative. Ba't ko alam eh, before yung ex ko, no? Ex daw eh. Yung asawa ko, di ba? Kasi ex-girlfriend niya, yung wife ko na, di ba? So, dati siyang manager sa Jollibee. Ano po nangyari? Eh, syempre, nakikita ko yung sales. So, minsan negative din ng Jollibee. So, may time na gano'n. So, hindi dahil sa sikat, minsan kumikita, ano, may time din na down sila. Samantalang ang potential income mo dito sa Ascendra, grabe, 3 million to 16 million. Ang liit ng puhunan mo, wala pang milyon, pero ibibigay sa iyo milyon. Saan ka pa? Eh, Sir Danny, ibig sabihin, pagsali ko ngayon, may milyon na ako. Hindi. Hindi ganun yan. Tatrabahuhin natin yan. Eh ano ba naman yung 3 years, 5 years? Pag after ng 5 years, nag-3 million ka na buwan-buwan. Ayaw mo pa ba nun? Di ba? So, ang laki nun. Samantalang yung traditional, never mo kikitain o lalagpasan yung puhunan mo buwan-buwan. Samantalang dito, pwede mag-times 2, times 3, times 10. Di ba? Ang pwede mo kitain buwan-buwan. Di ba? So, napakaganda guys, no? Monthly expenses pag traditional, sobrang laki. Sa ayos sa gusto mo, kailangan mo magbayad ng renta. Magbabayad ka ng tao. Ang tawag natin dyan guys, OPEX. Ano yun? Operation expenses. Hindi ka pwede magtatayo ng traditional na hindi mo papasweldohan yung tao mo, hindi ka magbabayad ng business permit mo, ng mga bills mo, kuryente, tubig, internet. Ang sakit sa ulo niyan guys. Lalo na pagka ikaw, magninegosyo ka. Maraming ganyan. Pansinin mo, nagulat ka. May bagong bukas sa restaurant. Wala pang 1 taon, sarado na. Bakit? Eh kasi ang laki ng gastos. Nagbabayad ng cook, nagbabayad ng waiter, nagbabayad ng pwesto. Minsan nga sa pwesto, di ba, magkano bayad? Hindi ka naman pwede kukuha ng pwesto na hindi ka mag-a-advance. Minsan 6 months yan. 6 months deposit dun sa mga, hindi ka naman pwede magtayo ng restaurant mo sa bahay. Siyempre magtatayo ka ng restaurant sa matao. Yung napapansin, yung nakikita, kumbaga traffic. Pag sinabing traffic, doon ka pupwesto sa maraming tao para nakikita yung negosyo mo. Ang tingin mo, sakit sa ulo, no? Ang dami mo bayaran. Samantala sa online business, wala kang babayaran ng renta, tao, business permit, mga kuryente, tubig, internet. So, running, nagbabayad ako dyan ng internet. Paano magbabayad dito internet? Kahit wala ka naman sa Ascendra, mababayad ka rin ng internet. Yun nga lang, hindi mo na ma-maximize. Di ba? Dalawa lang yun eh. Tanungin kita ano gusto mo. Kumita ka sa internet o ikaw ang pagkakitaan ng internet. Kasi kung hindi ka kumikita sa internet, pinagkakakitaan ka ng internet. Di ba? So ano importante? Maximize natin. So ibig sabihin walang expenses dito. Pagsali mo, hindi mo kami papasweldohan. Napapagod kami mag-explain pero hindi mo naman kami binabayaran. Di ba? So ibig sabihin, nandito kami to guide you, to mentor you. Di ba? Para maintindihan mo yung negosyo. So, kaya ito, napakaganda lalo sa mga OFW na tulad nyo. Bakit? Kasi nga, wala kang babayaran, hindi ka malulugi compared dun sa labas. Subukan mo magpadala ng pera. Hindi pa nagsisimula, ubus na yung 50,000 mo. Tama? Business permit pa lang yan, signage pa lang yan, magsisimula ka pa lang ng tindahan mo, aayusin mo pa yung restaurant mo. Kaya sakit sa ulo po pag traditional. No? So, competition, napakalaki. No? Kung asa si Bubuyog, ando si McDo, di ba? Ando si KFC, di ba magkakatabi yan eh. Hindi mo naman pwedeng pigilan yung customer mo na pumasok na sa Jollibee tapos lalabas pa, kain tayo sa McDo. Hindi pwede. Di ba? Ang laki na competition pag Jollibee. Hindi pwedeng, di ba? Magtatayo ka, magsisimula ka, maliit na negosyo. Lalamunin ka ng big fish. Small fish ka lang eh. Ang hirap sumabay pag traditional, pagka walang milyon ng puhunan mo. Competition dito sa Ascendra, habang ginagaya ka ng growth partner mo at nagsusupport, mas lalo ang kumikita. Yun ang maganda dito. No? Sa Jollibee, Calamity, ito mga traditional, wala kang ligtas dito.
pwedeng malindol, magkasunog, nagkagera, pandemic, mismanage. Hindi marunong yung tao magpapatakbo ng negosyo mo. Paano pag lumindol, yung Jollibee mo nalindulan? Ala na, nabiyak na yan. Paano kung yung Jollibee mo nando sa Marawi? Ala na, abo na yan guys. Di ba? O yan, dyan sa ano, nandiyan sa Iran, sa Iraq, wala na, di ba? So ibig sabihin guys, napakahirap pag traditional, wala kang ligtas na sunog, na baha, di ba? Samantalang pag online, okay lang lumindol, hindi ma-epektuhan yung negosyo natin. Nasunog, hindi naman nakapapasok o apoy sa internet, wala namang ganun. Bumaha, hindi naman papasok yung tubig sa internet. Nagkagera, it's okay kasi ang negosyo mo hindi naman magnenegosyo ka sa may gera magnegosyo ka doon sa walang gera. Bakit? Kasi online, di ba? So, pandemic, mas kikita kang malaki. Bakit? Lahat ng tao hawak cellphone. Di ba? Naghahanap ng opportunity. Negosyo natin online. Di ba? Maraming nga mas kumita na malaki. Nagkaroon ng pandemic sa negosyo natin. Bakit? Bawal lumabas, di ba? So, mismanage. Bakit? Lahat na nagtuturo sa inyo is may experience. Tama? So, talaga masusuportahan po kayo. Target market, limited. Bakit? Kasi traditional, kung asan yung, halimbawa, ang Jollibee mo, nandun lang sa Batangas. Siyempre, ang kakain lang, taga Batangas. Hindi ka naman pwedeng magpa-order ng Jollibee sa Italy, sa Saudi, sa Japan, di ba? Pare, order ka na ng Jollibee, padala ko dyan saan? Nasa ka ba? Saudi. Sige, padala ko sa Saudi. Pwede ba yun? Hindi pwede, guys. Di ba? So, limited siya pag traditional. Pagka online naman, unlimited. Kanina, nag-comment kayo, di ba? Taga saan ka? I-type mo kung anong bansa ka. Saudi, 'di ba? UAE, Italy, 'di ba? Ang dami. So ibig sabihin na ma-market natin worldwide, buong mundo. So pag online, unlimited. Okay, this is the reason bakit mas maganda simulan yung Ascendra kasi online. No? Picturean mo yan, screenshot mo yan para at least may comparison ka. Para kung sakaling meron kang kausap, pwede mo silang latagan yan. Okay? So next tayo kung na-picturean na. Ayan. So convenient, lifetime, hereditary, okay, may mga business partner ka pa. So why online, no? So kaya maganda ang online business. Kung ako tatanungin mo, lalo kung nagsisimula ka. Kasi kapag wala ka alam sa business, lalamunin ka, di ba? Lalamunin ka ng marami kang failure na dadaanan, milyon-milyon naman yung lugi mo kapag nagsimula ka. Pero sa online business, maraming mentor na mag-guide sa iyo, no? So next naman, sa Quad Force Next Gen, ang dami nagkaroon ng resulta. Ayan, so ito yung mga nakakasama sa top. Ayan, palakpakan mo naman yan. Ito yung one of our leader na si Kapitan Victor Corrales. Kapitan na yun ng barko. Diba, kumita ng 292 na part-time. Si Tita Teresita. Okay, at saka ayan, si Master Rafi, diba, si Marisa. So ayan, ang dami. Okay, ang dami kumikita dito. So this is my account. Pag-usapan natin the executive account. Okay, and yan, prime partner na tayo. Why executive? Bakit ba executive ang gusto natin? Dahil pag executive, mamamaximize mo yung income. Okay? So kagaya na sinabi ko, executive, napakaliit lang. Wala pang million guys. Okay? Pero isang beses mo lang ilalabas yan, pero lifetime mong papakinabangan. Hindi ka maglalabas buwan-buwan. Isang beses lang sa buong buhay mo. Okay? Profit and loss, pag-usapan natin. Sa negosyo, importante po, alam mo kung magkano nawawala, magkano kinikita mo. Magkano kikitain mo, magkano nawawala sa negosyo. Ang tawag dyan, P&L o profit and loss. Now, sa profit and loss natin, example, ito yung mga account natin, ito yung ating tinatawag na associate, ito yung promo natin na 8.5, Builder, Consultant, Director, Executive. So kapag halimbawa nasa promo ka, na associate ka, kapag ka ikaw ay nakakuha ng builder, 1.6 ang mawawala sa'yo. Dapat kita mo 3.5. Okay? So 3.5, builder to builder, 3.5. Pag associate to builder, dapat nakita mo 3,500. Pero dahil naka-promo ka lang, ang makukuha mo lang na income, 1.9. So 1.6 na wala. Magkano yung loss? 1.6. Paano kung halimbawa naka-promo package ako pero nakakuha ko ng consultant na 40,000, magkano kita ko doon? 9,000. Pero dahil promo package ka lang, 3,000 income mo lang, magkano yung loss? 6,000. Paano pag director? 16,000 na wala. Paano kapag executive? 30,000 na wala. Okay? So ibig sabihin, 10,000 ang kinita mo, pero pwede pa rin. Tama? So kumita ka pa rin. Okay? So nawala ba yung slide ko? Wait. Kasi tayo tech, parang may nag-appear na iba.
Ayan, ayan. So, ayan. So, ngayon, executive, 30,000. Ayan. So, next naman natin, paano naman kapag builder ako? Ayan, pag builder ka naman na 17,000 ka nagsimula, 17,500. Okay, at meron ka na consultant, okay, kapag builder, mama-maximize mo, 3,500 talaga income mo kasi parehas kayo. Pero kapag consultant, imbis na 9,000 kita mo, 4,500 na lang, 50% na wala. Kapag ka, halimbawa, consultant naman, may nakuha kang director na package, 22,000 income mo, magkano na lang? 8,500. Magkano na wala? 13,500. Diba? So kapag ka builder ka naman, nakakuha ka na executive, dapat nakita mo kuha 40 mil, tama o, 15,000 na lang. So 24,000 na wala. Kung consultant ka naman, may nakuha kang consultant, okay, mama-maximize mo yung 12 yung income. Okay na 9,000. Okay? So bakit parang may nag-aano tayo direct? Pasuyo tayo kasi parang nawawala eh. Siguro maganda i-ano natin to, spotlight natin yung akin. So wait lang guys ah. Kasi naka-record tayo, may nag-upload na iba. Pasuyo tayo, partner Bernard. So ibig sabihin, consultant ka, pag consultant ka at may nakuha kang director, dapat 22,000. Okay? So ang tanong, bakit 12,000? Okay? So 12,000 na ano wala sa'yo? 10,000. Okay? Kapag halimbawa naman consultant ka, may nakuha kang executive, dapat kita mo 40 mil o 20 mil na lang. Okay? So pag director ka naman, dapat ang income mo ay sa director 22,000. Pero pag executive, 40 mil, 30,000 na lang. So ito yung tinatawag natin na profit and loss. Okay? Aware ka dapat dyan kasi negosyo mo to. So ibig sabihin, pag executive ka naman, sangkop mo lahat. Ma-income mo lahat. Pag executive ka, nakakuha ka executive, 40 mil. Pag executive ka, nakakuha ka na director, 22,000. Mama-maximize mo kapag executive ka. Pero kapag hindi ka naka-executive, malaki mawawala. Imagine mo ha, naka-promo package ka lang, nakakuha ka executive, 40 mil ang kita mo, 10,000 lang. Magkano nawala? 30,000 ang laki. Mas malaki pa yung nawala kaysa sa kinita. So aware ka dapat sa profit and loss. So next natin, maximize through unilevel. Sa unilevel naman, meron tayong tinatawag na income o commission dun sa mga tao sa baba natin. Unilevel ang tawag doon. Okay? So pag naka-promo ka daw, hanggang 5th level lang. Ayun, tingnan mo dito. Ayan, nakikita mo yung arrow, hanggang 5th level lang. Pag executive ka, hanggang 9th level yan. So bigyan kita sample. Halimbawa, ikaw to, you. Okay, una mong nakuha na, yung direct mo, first level yan. Tapos yung direct mo, nakakuha ng direct nila, ang tawag doon second level. Okay, so kapag ikaw daw ay, naka-promo ka lang, hanggang 5th level ka daw. Pero kapag ikaw executive, hanggang 6 to 10th level, pwede mong pakinabangan. Ay mas marami po ang tao kapag nasa baba. Di ba? Yan ang mas maraming tao. So example, kumuha lang ng promo package, meron kang 250 dahil may 10% ka, magkano yun? Halimbawa, meron kumuha sa baba mo na 1,000. Di ba? 1,000 sa loob ng isang buwan. O, meron kang 25,000 in 1 month kasi meron 10% eh. Eh, paano kung hindi ka executive? O, wala yung 25,000. Sayang, di ba? Hindi mo siya mamamaximize. Okay? Kaya yun yung yun yung importante kapag dumami yung tao mo, dapat nag-upgrade ka, di ba? So yun ang pwedeng mawala sa'yo, sayang yan, no? So maximize the override. Pag sinabing override, every direct mo, kikita ka pa sa kanila maliban sa unilevel, meron kang override. Ano yung override? Explain ko sa inyo, no? Halimbawa, ikaw to, you. Okay? Kung makikita mo sa promo package, walang override. Ayun, tingnan mo sa left. Nakikita mo yung arrow ko. 0, 0. Wala. Pero kapag builder ka daw, 8% lang. Pero pag executive ka, 10%. Tapos sa unilevel, meron ka pang 10% sa first level mo. Okay? Paano yun? Sample ganito. Nakakuha ka ngayon ng 10 direct mo. Okay? 10. Okay? Sa 10 direct na yan, bawat isang direct mo, kumita ng tigwa 100,000. Okay? So kumita, bawat isa. So sa bawat isa na yan, meron ka daw 10% dyan, no? Nakita mo kasi executive ka. Pero pag hindi ka executive, wala kang kita, wala kang commission. Okay? So example, kumita sa bawat isa ng tigwa 100,000.
may 10% ka doon. Ilan yun? Meron kang 10,000 sa bawat isa. So kung may 10,000 ka daw, dahil 10 yan, no, may 100,000 ka. Sa 10. Imagine, kumikita ka ng 100,000, wala ang ginagawa, natutulog ka. Pero hindi kinakaltas sa bawat direct mo. Binibigay yan ng company sa'yo. Okay, binabayaran niya ng company sa'yo. Kumita ka ng 100,000 na hindi ka nagtrabaho. Pwede na yun. Hindi ka naman nagtrabaho, di ba? Matutuwa ba yung mga direct mo? Oh, bakit? Kasi kumikita din sila eh. Di ba? Kumikita din sila. So sa Unilevel na lang, sabihin na lang natin kumita yun ng 50,000 sa Unilevel yung bawat isa na direct mo. O, 10% ka dyan, di may 5,000 ka. Eh 10 yan, di may 50,000 ka. So kumita ka na another 50,000. Magkano yun? 150,000. Paano kung hindi ka executive? O wala yan. Di ba? Hindi mo yan kikitain. Zero yan. Kasi wala kang commission eh kapag hindi ka executive eh. Di ba? Kapag builder ka naman, 8% lang. Pagka-consultant ka, 8% lang. Sa Unilevel, walang income. Wala yung 50,000. Okay? Kasi bakit? Bibigyan ka lang ng 10% sa Unilevel pag executive ka. Kaya ma-maximize mo pag executive ka, guys. So imagine, no, 150,000 wala ang ginawa. Nag-executive ka lang, tapos yung 10 direct mo, tinuruan mo lang na kumita. Tama? So ganun kaganda. Eh what if ganito nangyari, guys? Paano kung 3 taon hanggang 5 taon, nagkaroon ka ngayon ng 100 na directs? Di ba? Posible ba? Yung posible yan. Kasi imagine ha, kung sa loob ng isang buwan, nakaka-isa ka, o, di ba? O nakakadalawa ka, nakaka-3 directs ka, magkano yun sa isang taon? 30. Okay, 30 yun. O nasa ilan ba? Nasa kulang 40. Eh, 5 taon, nakalipas, sinipagan mo, umabot ngayon ng 100 yung directs mo. Yung 100 directs mo ngayon, nagsisipag din at kumikita ng 100,000 buwan-buwan. Imagine, no? Sa 100 na yan, meron ka 1.5 million monthly. Override lang yan, guys, ha? Pag sinabing override, wala pa yung direct dyan, wala pa yung binary dyan, wala pa yung left and right na tao na pumapasok. Override lang yan. Isang income pa lang yan. Okay? So, yun yung advantage kapag executive ka. Mas ma-maximize mo yung income. Tama? So, yun yung tinatawag natin override. So, next naman natin is yung binary. Ito yung sinabi ko, pag may tao sa left, may tao sa right, mag-prepare yan. Ang tawag dyan, binary. Okay, example ganito. Halimbawa, ikaw to, meron kang pumasok na executive sa left, may executive sa right, meron ka 10,000. Okay, pag parehong executive yan. Okay, so ngayon, ganito yan. Okay, so meron ka 10,000. What if ganito? Meron sa iyong in-spill over. Pag sinabing spill over, hindi ikaw nakakuha ng upline mo, mentor mo, coach mo, nilagyan ka ng tao sa baba. Ang tawag na spill over. Example, yung account mo, promo package lang. Ayan, no? Ang tawag yan, associate promo package. Tama ba? 8.5. Nakakuha ka ng promo. Okay lang yun, at least member ka din, no? So, what if nabigyan ka ng tao saan? Executive, binigyan ka. Okay, so magkano daw ang kita sa executive? 10,000. Pero dahil associate ka lang, 600 lang. Yun lang yung income mo. Magkano nawala? Oh? Ang laki. Tama ba? Ang laki na nawala. Magkano nawala? Di ba? Ang nawala po, sobrang laki. Ang nawala is 9,400. Okay? Pag consultant naman, ito yung binary value niya, nasa 3,200. Pero dahil associate ka lang, 600 lang ulit. Okay? Pag builder naman, dapat ang kita mo dyan, 1,000, ayan, 1,000. Pero dahil associate ka lang, 600 lang kinita mo, nawala yung 400. So kung titingnan natin, ang income mo dapat 14,200. Pero dahil associate ka, ang kinita mo lang sa tatlo, 1,800. Magkano ang loss? O, 12,400. Yan yung loss mo sa negosyo. So dapat aware ka dyan kasi nagninegosyo ka eh. Dapat alam mo kung ano yung profit and loss. Para at least alam mo kung ano yung i-maximize natin. Imagine, no? 12,400 ang nawala. Mas malaki yung nawala kaysa sa kinita mo na dapat kinita mo na yan kasi binigay yan ng upline mo. Hindi ikaw nagtrabaho pero dapat kikitain mo yan. No? So yun ang nawala, sayang. 12,400, oh. Ang liit lang na kininka mo. So ngayon, sample ito. Si Tita Teresita, one of my leader dyan sa, andyan siya ngayon, no? So congratulations sa successful event mo, Tita, dyan sa Rome, Italy. So actually, kung kakausapin mo si Tita Teresita, sa bandang kanan, yan yung portal niya, isang straight.
So lahat ng tao dito sa kabilang side, ako naglagay. Okay, dito lang siya sa kabila. Pero dahil executive yung account na kinuha niya, dapat ang income niya hindi aabot ng 110,000. Actually, ang total income lang po niya is 114,000. Pero dahil sinunod ako, tita, kung negosyo hanap po at seryoso ka, doon ka sa executive. Tama, kasi yan ang malaking income. So, nangutang. Wala po yung pera, nangutang po yan. Okay, tapatin ko po kayo, nangutang niya. Kasi naintindihan niya yung negosyo, negosyante siya, pinangutang niya executive. Pero nakita niyo naman. Okay, 110 na po yung kinita po niya. 114 na po. Bakit 114? Kasi nakinig po siya sa akin na mag-executive. Kasi lahat ng tao, gano'n ka din, yung mga mentor mo, kaya ka pinag-executive niyan, hindi para sa kanila, para sa iyo yan. Okay? Para sa iyo kasi negosyo mo to guys. Okay? Kung bakit ka mag-executive, hindi para sa amin, para sa iyo. Tama? At least walang malos, walang masayang. Kasi pare-pareho tayo magninegosyo, ang hirap naman na ang laki na mawawala sa'yo, nakahinayang. Tama? So yan, kailangan po executive ka. So ito, tingnan mo. Pakita ko sa inyo. Galing po ito kay Sir Jet. Our BDO or Business Development Officer, no? So sino yun? Si Sir Jed. May pinakita siya sa akin. Ito, tingnan nyo guys. Builder yung account. Nakita mo? Ayan, no? Sa gitna. So ito yung tao niya ngayon. Builder yung account, ha? So sa left niya, meron siyang total value binary. Ayan, no? Binary tawag dyan. Binary value. So 110 sa left. Sa right naman, 192. Okay? Yung na-credit lang, ibig sabihin yung naging income ay 24,000. Ang nawala, ilan? No? Ayan, no? 86,000. So dito naman, ang na-credit lang, 79,000, dapat 113,000. So kung makikita mo, kung naka-executive lang siya, dapat ang kinita niya 110,000. Ayun sa baba. Okay, bakit guys? Kasi hindi mo alam kung yung mga upline mo, babatuhan ka na executive. Kasi one account eh. Diba, one account. So kung ikaw pala ay naka-executive, imbis na builder ka lang na 17.5, dapat ang kita niya sa binary 110. Pero dahil hindi siya naka-executive, 24,000 lang. Ayun, no? Credited. 24,000. Forfeited, nawala. 86,000. Ang laki na nawala, guys. Diba? Sobrang laki na dapat na-maximize mo yung buong income. So, yun yung benefits kapag ikaw naka-executive. Kasi hindi mo alam yung mga tao o yung mentor mo na mababatuhan ka. Kaya ma-maximize mo dapat yung account mo. Okay? So, repeat referrals. Paano yung repeat referrals? So, ganito halimbawa, ikaw builder, nasa taas ka ngayon. Repeat referral Ibig sabihin ng referrals, meron kang na-refer, nakakilala mo, may income ka din eh. Ang tawag doon, referral. So, ang maganda dito, sa ibang company, kapag ka nag-join sa iyo yung tao, builder, kapag yun nag-upgrade, wala ka ng income. Pero tayo may repeat. Ano yun? Ulit-ulit. So, example, ganito. Builder ka ngayon. Ayan huwag kayo malilito. Builder ka, 17.5 ka. Tapos si Sir Joseph, associate. Yung promo na 8.5, yun yung nakuha niya. Ay naintindihan yung negosyo. Direct mo, nag-upgrade ngayon. Ano in-upgrade niya? Ginawa niyang executive yung account niya. Kasi naintindihan niya, nangutang siya. Ang ganda ng executive. So mag-executive ako ngayon. So nangutang. Ikaw ngayon, ayaw mo mag-upgrade. Builder ka lang. Dapat ang income mo dyan, 38,000. 38,000 kikita ka. Sa ibang company, wala na Okay, hindi na ako magme-mention ng anong company. Pero sa ibang company, wala ka ng income dyan. Isang beses ka lang babayaran. Tayo, i-repeat, iuulit. So, gano'n kaganda. Imagine kumita ka ng another magkano? 38,300 kung executive ka. Builder ka lang. Magkano? Nawala. Ayan, 13,300 lang kinita mo. Magkano nawala? 25,000. Ang laki ng loss mo. Diba? Imbis na kumita ka ng 38,300 sa pag-upgrade ni Sir Joseph Lim to associate, to executive, hindi ka nag-upgrade. Ayaw mo. Di ba? 25,000. Ang laki ng loss, guys. Tama? Ang laki na nawala. So, ito naman, si Sir Miko, builder to builder. Naintindihan ni Sir Miko yung negosyo. Ang ganda ng executive.
Nangutang, ginawa ng paraan, no? Nag-executive siya ngayon. Eh ikaw, hindi ka uli nag-executive. Tama, pero yung leader mo, yung direct mo, nag-executive mo. Dapat meron kang 36,500. Nakita doon kung ikaw executive. Eh hindi ka nag-executive, 12,000 income mo. Magkano nawala? 24,500. Ang laki ng loss. Doon sa referrals. At hindi lang yun guys, meron pa tinatawag na binary. Ano yung binary? May left, may right. Eh di ba, ito yung right mo. Meron ka ditong points ngayon. Kay Ma'am Ses, sa kay Sir Jergen. Eh nag-upgrade to. Dapat kikita ka dyan ng 10,000. Eh dahil builders ka lang, ito nangyari ngayon. No? Tingnan nyo to. May banggaan yan sa left and right. I-income ka pa dyan ha. Kasi bakit? Nag-upgrade eh. May points yun na dali. Okay. So dapat makita mo 9,400. Kasi yung 10,000, i-incomein mo, pero dahil kumita ka na sa kanila na 600, nag-upgrade, so dapat may 9,400 ka pa. Pero dahil builder ka lang, hindi 9,400 kitain mo. Magkano? 9,400 lang. Magkano nawala? 9,000. O, isipin mo ha, 9,000 plus 25,000, magkano yun? 34,000 ang nawala sa'yo na nag-upgrade lang sila, hindi mo na kinonvince. Umaten lang sila dito, naintindihan yung negosyo, nag-upgrade sila, 34,000 loss mo. Laki, di ba? O halimbawa si Sir Miko, nag-upgrade din siya. Dapat ang income mo dyan magkano? 9,000. Pero hindi ka nag-upgrade, magkano nawala? O, 0. Dapat may 9,000. Magkano nawala? 9,000. Yan yung loss na tinatawag. Kaya be aware sa negosyo, guys. Negosyo mo to, kailangan inaaral mo. Tama ba? Kami, mentor mo. Hindi namin ito negosyo. Negosyo nyo to. Lahat kayo dito negosyante. Lahat kayo isa-isa. Kayo may-ari ng business nyo na to. Kami nandito lang to mentor, to guide you, to train you, para maintindihan mo. So, ibig sabihin, guys, kapag hindi mo na maximize yung account mo, sayang, maraming mawawala. Okay? So, next, repeat binary. Oh, di ba? Lahat nag-upgrades, di ba? So ngayon, how to hit your first million? Oh, dito na tayo mayayari. Simple lang, guys. Kapag ikaw naka-promo package, yung 8.5 na nasimulan mo, walang problema, at least member ka na. No? So para ka ba kumita ng 1 million, okay? Ang kailangan mo palang gawin is meron kang 500 na directs. Hatiin mo yan sa left, hatiin mo yan sa right. 250 sa left, 250 sa right. Okay, tigto 250 na tao. Okay, in 1 year, ang goal mo, makakuha ng 500 na tao. So, every month, meron ka dapat 41. So, magkano yan? 250 plus 250, 500. Bawat isa may 1.7 ka. So, magkano yun? 850,000. Tapos, yung binary mo, 150,000. So, magkano income mo? Total. Pwede ka daw kumita ng 1 million in 1 year kapag nakakuha ka ng 41 na tao every month o 500 na tao sa loob ng isang buwan. Kapag associate ka. Okay? Medyo matagal. Kasi, bakit? Kasi maliit yung account mo. Pero, kapag executive ka naman daw, hindi na 500 ang kukunin mo. Ilan lang daw? 2 lang daw every month. O, halimbawa, executive ka, kumuha ka ng isa sa left, isa sa right, or 12 sa loob ng isang taon, magkano yan? 24 times 40, 960,000 kagad. Tapos, meron kang 12 times 10, 120. Pag tinotal mo yan, magkano? 1 million. Magkamuka, pero pag malaki account mo, mas less yung effort. Kasi mas malaki yung commission. Okay? Imagine 24 lang na tao sa loob ng isang taon. O 2 lang sa loob ng isang buwan. Diba? Yan yung advantage kapag executive account ka. Mas mabilis, mas malaki. Kaya sinabi ko sa umpisa, gusto mo ba kumita ng mas malaki at mas mabilis? Tama ba? So kami, sinishare namin, option nyo pa rin kung anong package yung kukunin nyo. Pero kung ako tatanungin mo, gusto mo na mas mabilis na makapag-for good, mas mabilis na kumita, mas malaking income, doon ka sa executive. Kasi pag executive ka na, hindi ka na maglalabas uli buwan-buwan, taon-taon ng ganong amount. Isang beses lang yun sa buong buhay mo. Tama? Ba't di mo paggawa ng paraan? Di ba? So ano pa advantage kapag executive ako, sir? Pag executive ka, the more na mas malaki account mo, mas malaki income. Imagine, tingnan mo to. Dito, sa bandang left, nakikita niyo yung arrow ko sa bandang left.
Kapag executive ka daw, 3 million ang pwede mo kitain buwan-buwan. Pero kapag associate ka, hanggang 200,000 lang. Okay, kahit ano sipag mo, kahit gaano karaming tao kunin mo, hanggang 200,000, nakapix yun. Okay, dun sa binary. Pero kapag executive ka, may chance ka para maging partners. Kaya kung makikita mo yung nakakatawid lang para maging partners, yung executive. Kaya nakahiwala yung mapa na to yung A, B, C, D dito sa E. Kasi pag executive ka daw, ano mangyayari? Pag executive ka, pwede ka na makatawid sa enterprise partner, sa prime partner. Sabi natin enterprise partner. Sa enterprise partner kasi, pag naging enterprise partner ka na, ikaw na po yung may-ari na kumpanya. Magiging, ano ka na, magiging CEO ka na. Ikaw na yung may pangalan na kumpanya mo. So, gano'n kaganda dito sa Ascendra. Hindi ka lang habang buhay pala na distributor. Hindi ka pala habang buhay na ahente. Darating ang time, magiging negosyante ka din. Ibig sabihin, dito, ang relationship natin sa company, hindi ka lang pang distributor, ahente, magiging company owner ka pa. Kapag executive ka, ikaw lang yung pwedeng makatawid. Di ba? Kaya kung ako sa'yo, doon ka lang sa executive. Di ba? Maliban doon, kapag naging brand partner ka pa, pwede ka pang magpasok ng products sa company, ibibenta ng buong company, may commission ka pa. Example, nakaisip ka ng sabon. Sabon with wifi. O, tindi nun, no? Habang naliligo ka, may wifi. Di ba? Washing machine with rep. Grabe naman yung mga naiisip natin na yun, di ba? So, biro lang. Ibig sabihin, may na-invento ang sabon, products na gusto mong ipasok sa kumpanya mo. Okay, pwede mo na ibenta. Ibig sabihin, guys, ikaw na yung masusunod. Hindi ka tulad sa ibang company, kapag ikaw distributor, hindi ka pwedeng masunod. Kung ano yung products ng kumpanya, yun ang ibebenta mo. Pero dito, pag brand partner ka na, pwede ka magpasok what you want kung ano yung gusto mong produkto. O, di ba? So, ganun siya kaganda. Di ba? So, pag legacy partner ka pa, ang maganda pa sa legacy partner, guys, yung kinikita ng buong company, meron ka ng profit sharing. Ang tawag sa iyo, shareholder. O, di ba? So imagine mo sa lahat ng member lahat ng member na company, may commission ka na. Yun ang advantage pag legacy partner ka na. At the same time, meron ka pang sa kumpanya. Libre na yung bahay mo. Okay? So, ganun po kaganda kapag ikaw po ay naka-executive. Pwede kang maging partner o prime partner, lead partner, senior partner, managing partner, o makarating ka sa legacy partner. Pero kapag hindi ka naka-executive, malabo kang makatawid. Diba? Kahit anong sipag mo. Diba? Kaya gawin nyo ng paraan yung executive. Yan. So, kagaya na sinabi ko, may mga lifestyle reward. May hangganan po yan Kapag gusto nyo makakuha ng sasakyan sa company, kailangan executive. Kapag hindi po kayo executive, hanggang gadgets lang po or grocery or travel. Okay? Pero kapag kayo executive, pwede kayo makakuha ng mga libreng sasakyan, luxury car, or property. Ito yun, yung bahay na gusto mo. Okay? So, next. Sir Danny, paano kung halimbawa naka-promo package na ako? 95. Meron bang pagkakataon na pwede kong mag-upgrade? Yes. Ang maganda, sa 17,500 na builder, pag nag-upgrade ka, hindi ka na maglalabas na 17,500. Sa ibang kumpanya kasi, maglalabas ka uli ng another 17,500. Ang gagawin mo lang, ile-less mo lang. Imbis na 17,500, i-less mo 8,500, 9,000 na lang. O builder ka na. So pwede kung mag-upgrade pala, Sir Danny? Pwede. Pwede ka mag-upgrade. Hanggang kailan? Nasa iyo. Kung pwede next year, pwede next year, o pwede next month. Ang goal mo, mag-upgrade every month. Para hindi ka mabigla. May products pa rin? Oo naman. Bibigyan ka pa rin namin ng products. Halagang 9,000 pa din. So pwede ko ibenta yung halagang 9,000? Oo, halimbawa 17,500 ka na. Nakabenta ka ng products. O pwede ka uli mag-upgrade sa consultant. So 45,000 na ilalabas ko sir pag consultant. Hindi, i-less me 17,500. Magkano na lang? 28 na lang. Imagine 28,000 consultant ka na. Tama o may products pa rin? Meron pa rin products. Bibigyan ka pa rin namin ng halaga na ilalabas mong pera sa halaga na yun. Labo, 28,000. Ibibigay namin sa iyo products. Mas sigit doon. Nasa 30,000. So maganda pala. Maganda. Paano kung halimbawa consultant ako?
Gusto ko mag-upgrade sa director. Pwede? Pwede. Magkano? 110 ilalabas ko? Hindi. Iles me 45. Magkano na lang? 65,000 na lang. So, nasa consultant ako, sir. Pwede pa ako mag-upgrade ng 65,000? Yes. Eh, paano pag naka-upgrade na ako, sir? Bababa ko na ako sa Rambo? Hindi na po. Yan na po yung account nyo habang buhay. Lifetime na yan. Hindi ka na uli maglalabas kung director ka na. Hindi na. Eh, paano, sir, kapag gusto kong mag-executive? 199 yung ilalabas ko? Hindi. Magkano? Iles mo yung 110. Oh, 89 na lang. So, ibig sabihin, sir, pwede pala akong mag-upgrade konti-konti? Pwede. Paano kung biglaan? Pwede rin. Mas maganda. Tama ba? So, ibig sabihin, guys, hindi naman namin pinipilit na mag-executive ka agad. Ang goal lang namin, makapag-executive ka bago ka mag-for good. Bago ka umuwi, para yung negosyo mo nakatodo na. O, picturean mo yan, picturean mo para may basis ka. Ah, pwede pala yun, pwede po yun. Pwede ka mag-upgrade konti-konti pag may ipon ka, upgrade ka, tama ba? Padala mo sa mentor mo, padala mo sa success partner mo, pwede po yun. Okay, so na-picturean na. So yan, tapos na po ako. Thank you so much sa lahat po ng nakinig at nag-stay. Ito, tandaan nyo po. The company is sobrang supportive. Okay? Yung Ascenda International. I-all out nyo po at i-all out namin yung support po namin sa inyo. Andito kami, mga master, andito kami, mga supreme force, mga elite force, rising force, and all success partner and growth partner. Tutulungan po namin kayo at hindi po namin kayo hahayaan na hindi makabawi dito. Okay? Ang ibigay niyo po, kung seryoso kayo, go for executive. Para po sa inyo yun. Paano, sir, kung mawala ako? Yung account ko, pwedeng pamana sa anak ko? Yes po. Pwedeng ipamana sa mahal nyo sa buhay. Kung nagwa 1 million ka na per month, yung 1 million na yun, ipapamana namin sa anak nyo. Kaya yung paghihirapan natin, pwedeng manahin na mahal natin sa buhay. Ano ba naman yung 199,000 na ilalabas mo sa buong buhay mo, pero habang buhay mo na mapapakinabangan, kasama pa yung pamilya mo. Huwag kang matakot, hindi ka namin iiwan, andito kami para sa inyo. I-guide namin kayo. Okay? So, thank you so much, guys. This is our life. Ito na po ang buhay namin. Tama? So, hindi namin kayo iiwan kasi ito na po yung negosyo namin. Promise namin sa inyo, wala tayong iwanan hanggang dulo. Pero wag mo lang din kaming iwanan. Kasi pag iniwanan mo kami, hindi ka na namin matutulungan. Kumapit ka lang, ang ganda, may lalabas na system, yung Quadforce community para sa mga onliner, para sa mga OFW na tulad niyo po. Kaya ang gawin niyo lang po, stay tuned lang, makinig lang po, laging makinig ng training. Gano'n lang din ginawa ko nung ako'y OFW. Lagi po ako umaattend sa training. Mas piliin mong mag-training dahil pag nag-training ka, hindi yan kaya nakawin ng kahit sino man. Mas gusto ko nang mag-training ka kaysa kumita ka kagad na wala kang alam. Importante, matuto ka muna. Kasi pag natuto ka na, madali na po yung pera. I-develop mo muna yung sarili mo, yung skills mo. Okay? Dahil pag marunong ka na, na-develop na yan, susunod na yung pera sa'yo. Okay? So, thank you so much, guys. God bless po, and to God be the glory. Thank you so much, and back to you. Thank you. Thank you so Yun, much thank po. you so much, Mentor Dan Lee. Grabe, no? So palakpakan naman natin, bigyan natin ng milyong-milyong virtual clap si